ilalapag natin sa October 15 sa motor show yung ating motor. O diba, yan na yung ulan. Ito yung maitim na ulap eh. Matalbog talaga dito eh, no? Ito ko yung steering damper ko, alog ng alog oh. Yung rider na kulay blue, si ma'am nga pala yung may-ari. Yun, no? Ready na ba kayo? Nakabahan ako? Ito na yung project natin, guys. What's up guys? Alam nyo, itong kinagandahan kapag motovlogger ka. Pwede kang mag-start ng vlog kahit saan. Pwede kang pumunta kahit saan basta abot ng 2 gulong natin. Pwede kang mag-outro kahit saan. Yun ang maganda. Like ngayon, kala mo hindi mainit eh, no? Intro lang ito. At kung minsan gusto ko lang makita yung sarili ko sa video kasi puro point of view natin yung nakikita natin, no? Puro manibela ng motor. Hindi natin nakikita yung katawan natin. Kaya kung minsan, no, mas gusto nating ginagamit ng ibang tao yung motor natin dahil nakikita natin yung forma ng motor. Kapag ikaw nakatayo dito, marirealize mo, wow, ang ganda pala talaga ng motor ko. Pero pagka ikaw na yung nakasakay, wala lang. Hindi mo ramdam. So ngayong araw ay pupunta tayo ng Rosario, Batangas kasi kukunin ko yung fairings na binutas nila para isaksak yung dual throttle body ni Raider 150. Kaya puro expressway gaming tayo ngayon. Alam nyo naman, from North Luzon to South Luzon, eh dire-diretso lamang po, no? Pero maswerte tayo kasi hindi na tayo dadaan ng Maynila kapag pupunta tayo ng South. Ito na ang simula. Mahaba-haba yung biyahe natin pero tuloy-tuloy naman. Habang binabaybay natin ang expressway na ito, samantalay na natin yung pagdidiscuss natin about dito sa ating Raider. So kahapon, hinatid namin yung Raider kay S-Works para ipakarbon yung lahat ng fairings niya. Katapos, hinatid namin sa Bebe Lab Motorcycle Shop sa Rosario, Batangas si Raider para ma-install yung kanyang dual throttle body, Datatech ECU at para ma-tuning na siya. So kahit walang kaha naman yon, eh may lalagay naman. Ang kaso, pinaiwan lang nila yung kaha kung saan tatagos yung tubo ng ating dual throttle. Kaya ngayon, pupuntahan natin yon at kukunin natin, then ihatid natin kay S-Works para mapakarbon na natin. Medyo pangit kasi kapag kinarbon natin and then bubutasin. Mas maganda yung may butas na tapos doon pa lang ikakarbon para pulido. Doon sa pagkakarbon sa kaha ng ating Raider, as in lahat ng fairings niya, pati inner, sa likod ng headlight, underneath, at makikita nyo yung update na video sa Facebook. Tansya ko mga 2 oras makakarating na tayo doon sa Rosario, Batangas. Iba ang toll gate ang ating lalabasan. Kagabi, after namin hinatid sa Batangas si Raider, dumaan ako sa Tondo kasi model ako ng kapote, Kiremor. And then, itong si Aljon may experience sa pagtsali sa motor show. Ngayon, napagkwentuhan nga namin, ano ba yung mga rules na sinusunod dyan? Ano ba yung mga criteria na hinahanap ng isang judge? Paano ba yung scoring dyan? Paano ba yung labanan dyan? Bukod sa motor show, paano yung rules doon sa loudest pipe? Ito lang yung mga konting na-share nila sa akin, na i-share ko sa inyo ngayon. May mga categories yan. Una-una, bago ka maglapag ng motor, may sinusunod tayong Malaysian concept, may Thailand concept, at sa loob ng Malaysian and Thailand concept na yan, 2 klase pa yan. May pro and non-pro. So yung mga non-pro, yun yung mga nag-uumpisa pa lang sumali sa mga motor show, yung mga low budget pa lang, yung mga nilalagay nilang pyesa sa kanilang motor. Tapos naman yung mga professional, puro mga madidiin, mga branded na pyesa ang nilalagay nila sa mga motor nila. Like yung mga brake system nila na umaabot ng 200,000. Yung mga setup nila sa kanilang makina, plus points din yan. Lahat ng pyesang nakalagay dyan ay functional. Yung brake light, yung signal light, yung mga ilaw, yung mga switch dapat proper yung function nila, yung brake system, yung pagkambyo, yung tunog, at kailangan pwedeng i-write, hindi lang siya basta display, dapat tumatakbo o kaya pwede siyang i-rolling. Yung suspension din, sinecheck din yan. Tapos meron pa silang ina-awardan sa mga best in carbon, yung pinaka-lowered, yung brand ng piyesang nilagay, at nagbibigay pa ng trophy yung organizer. Halimbawa, itong isang brand na to, eh nakita niya sa isang motor na pure or all set talaga sa isang brand, yun lang ang nakalagay sa kanyang motor, a-awardan niya yun. Hindi lang ako pwede magbanggit ng brand dito guys ha.
May mga sponsors kasi tayong inaalagaan. Pagkatapos sa paingayan naman, or kung tawaging loudest pipe category, siyempre paingayan yan, pataasan ng decibel meter reading. Siyempre doon tayo sa may napatunayan na may ipagmamayabang kahit papaano. Sila mas eksperyensado na at talaga namang kahit babaran up to 30 minutes ang bomba, hindi sasabog ang ating makina. Basta kung anong pyesa, anong setup ang ilalagay natin kay reader, galing sa kanila yun. Basta pinag-uusapan is makina. Siyempre pagdating sa motor show, iba na yung expert dyan. So lahat ng nalaman kong to sinare sa akin ni Aljon, kaibigan natin sa Tondo. At pagdating sa makina naman, si Bebe Lab. Nandito na tayo sa Skyway Stage 3. Kaya naman ako ngayon ay nagmamadali para matapos i-set up yung ating Raider, dahil ilalapag natin sa October 15 sa motor show yung ating motor. Ito po yung kanyang banner. Excited ako na medyo kinakabahan dahil first time nating maglalabag ng motor. Pero ang special dito sa event na ito, ayon sa isang organizer doon, gagawin nila tayong host, tapos contestant din tayo para sa ating motor show na sasalihan. Guys, magkaiba yung host sa judge ha. Baka isipin niyo judge na ako tas contestant pa ako. Hindi po ganun ha. Host lang, yung parang guest speaker. Pwedeng tiga-announce ng winner, pwedeng tiga-bigay ng giveaway dun sa event na yon, ganon. So wala pa akong idea. Sa Angeles City gaganapin yan. So sa mga interested makita ng personal si reader, kahit hindi na ako, yung motor na lang. So ilalapag namin doon, kita-kits po tayo. At kasama natin si Romeo para meron akong tiga-cameraman. So dalawa lang kami. Hindi ko lang alam sino yung mga ibang pupunta. So in-announce ko naman dito sa YouTube. Ayan, punta na lang po kayo kung available kayo kahit sandali lang. 1 PM to 10 PM po yung event. Since ito ay first time natin, kaya gusto kong makita yung kalakaran dyan. Gusto ko magkaroon ng idea at syempre may ibang mga maglalapag din ng motor nila, so makakakuha tayo ng idea. Pwede nating gawing inspirasyon. Pagdating nga pala sa scoring sa motor show, ganito yung kinuwento sa akin ni Aljon, na bawat pyesa ang ilalagay mo dyan may puntos. Halimbawa, original yung nilagay mong brake system, +1 sa caliper, +1 sa hose, +1 sa levers, and yung mga ibang parts na nilagay mo. Kung halimbawa nasa pro category ka, check nila yan kung original talaga. Naka aluminum chassis ka, +1 din yan. Ganun yan, hanggang sa maipon yung points mo. At pagkukumpare ng mga judge yan, at doon malalaman kung sino mananalo. Kaya nga natanong ko sa mga ibang nagmo-motor show, kayo ba pagka naglapag kayo ng motor, iniikutan nyo ba yung mga nakakasabay ninyo naglalapag din? Minsan oo, minsan hindi. So yung mga nagsabi ng oo, tinitignan nila at para malaman nila kung may chance ba silang manalo. Ganun yun Pag nakita nilang naka full titanium exhaust yung kalaban nila, tapos sila hindi, syempre mas lamang siya doon, may plus siya doon. So makakabawi ka na lang sa ibang parts mo nun. What if naka-alloy chassis ka, tapos yung nakita mo is hindi, so may plus ka, siya mas mababa yung points niya, so may chance ka pa rin. So ganun yun. Tayo naman kasi bilang nagbi-build ng motor para sa motor show, iba-iba naman yung trip natin at iba-iba yung lalim ng bulsa natin, di ba? Meron talagang dumidiin dyan na talagang kinakarin nila yung pagmo-motor show. Alam nyo, sa motor show, hindi naman ganun kataas yung premyo Nakita ko may mga 3,000 pesos lang, siguro may mga 10,000. So kung kukumpara natin sa gastos ng mga nagmo-motor show, wala. Siyempre wala lang yung 10,000. Pero yun nga, doon na nga pumapasok yung hilig mo talaga sa pagmumotor no? Di ba tayo mahilig mag-setup ng motor? Pinapaganda natin yung mga motor natin, pinapalitan yung mga tornilyo. Siyempre nandun na rin yung para kapag nakita ng mga tropa, ma-amaze sila, di ba? So para sa atin na owner ng bike, masarap para sa pakiramdam yun, yung may nakaka-appreciate ng ating ginawa sa ating motor. So ganun din sa motor show, talagang lahat ng pwede mong ilagay na pampaganda, pampalakas, pampabilis, ang sarap ilapag doon dahil makikita ng ibang taong mahilig din sa motor. Siyempre lahat ng tao nasa motor show interested at mga contestant din. So pagka nilapag mo yan at alam mong medyo mahal yung nilagay mo, proud ka. So kapag ka ginudge ka at nanalo ka, mas lalong mas masaya, di ba? Yun nga iniisip ko guys Pag kaya nilapag natin sa 15 si reader, may maiuwi kaya tayong trophy. Ay, ang hirap pagka ginudge na. Tinetesting na lahat ng function ng mga buttons, ng pyesa na nakalagay sa ating motor. Nakakaba din yan, di ba? Tapos pag sinisipat-sipat na ng judge yung pyesang nilagay mo, ay Diyos ko.
Yung mga judge na yan, nako, lahat ng brand alam nila. Hindi mo sila maloloko na kahit pa class A copy itong pyesa mo, alam nila yan. Kaya sa motor show, palaliman ng bulsa. Pero syempre, kailangan match-match yung pyesang ilalagay mo. Hindi pwede yung puro chop suey talaga. Nandito na ako sa SLEX at mukhang masusubok sa ulan si Hero 12. Sabi nung mekaniko sa Bebelab, pwede daw i-sound check mamaya yung ating radar. Kaso ibang tambucho muna ilalagay kasi nga yung in-order naming full titanium KOU na tambucho is bukas pa makukuha. So ito yung mga in-order ko sa kanila dyan sa Bebelab. Dual throttle body, Datatech ECU with free tuning na yun. Full titanium KOU exhaust, alloy chassis, cylinder head cover, isang set na yun. Same brand nung dual throttle ko na radiator para hindi chop suey. Nakikita nyo ba yung guhit na yan? Kailangan malagpasan natin yan. Hello Chitty. Ang itim ng ulap oh. Tapos ang bilis ng hangin niya oh. Kailangan natin lagpasan. Kaso masyadong marami sasakyan. O diba, yan na yung ulan. Ito yung maitim na ulap eh. Pero pagdating doon, wala na. Ayan, umiinan na yung ulan. O diba, tuyong-tuyo. Kaya di ako umiinto sa ulan eh. Tingnan mo dito, wala masyadong ulap. Binasa lang ako. Habang lumalayo tayo ng lumalayo sa Maynila, pakonti ng pakonti yung mga sasakyang nakikita natin dito. Magpapagas na ako. Habang dumudulo tayo ng dumudulo, pakonti na ng pakonti yung mga gas station ano? Sa ngayon 3 bar na lang tayo. Okay, thank you sir ha. May subscriber. Alam mo yung binasa lang tayo no? Alam niya kung saan tayo pupunta eh. Nakapag-post kasi tayo sa Facebook eh. Sa mga gusto namang maging updated dun sa radar natin, ina-upload naman natin sa Facebook yon. So check nyo na lang guys. Hindi natin siya masyado ma-full blast dito sa YouTube. Gawa ng kailangan kasi nagra-ride tayo sa YouTube. Kasi nga motovlogger tayo. Dun sa Facebook naman, hindi nga lang tayo masyado nagra-ride doon. Eh pero motor pa rin naman yung content natin, di ba? Pang short video lang kasi yung ating radar, lalo nilalapag natin sa motor show. So yung mga kaganapan sa motor show, yun ang binibidyoan natin. Tapos yung mga upgrade natin sa motor, sinishare din natin dito, sinishare din natin sa Facebook, at para mabigyan din ng idea yung iba. Alam ko meron ding mga interested sa Raider kasi nga maraming gusto sa Raider kasi medyo abot kamay siya eh, no? Hindi naman kailangang laging brand new eh. Pwede namang second hand, di ba? Yung mga parts hindi naman din ganun kamahal, maliban lang kung didiin ka like yung ginagawa natin ngayon, motor show kasi. Masarap kasi sa feeling yung ilalapag mo yung pinaghirapan mong motor, tapos nakakakuha ka ng trophy. Pagbalik mo sa bahay kahit napuyat ka or napagod ka sa biyahe, eh worth it naman kasi yun naman talaga ang hilig natin eh. Dito naman sa pagmumotor natin gamit ng big bike, eh talagang nag-i-enjoy tayo kasi pangarap natin magka big bike. Full tank po, premium. Alam ko na, banggit ko sa vlog ko yung susian natin dito sa Sage to matigas. Ayan. Ngayon okay na oh. Madali na siyang ikutin, tingnan nyo. Alam mo yung ginawa ko? Gusto niyo ba malaman? Marami nagsasabi sprayan daw natin ng WD-40, grasa, langis. Pero hindi po yun effective, tinry ko po yun. Ang nagbigay sa akin ng idea kung anong tamang gawin kapag matigas na yung susian natin dahil sa ulan, si Joseph Activate. At alam mo ba kung ano yung solusyon sa matigas na susi? Alam nyo ba yung dulo ng lapis? Ayun, kaskasin mo yon at ibudbud mo dito sa susian. Ayun, tapos ang problema, napaka-effective niya. Pati sa susi ko, kinaskas ko. Eto na yung ayaw ko dito eh. Hindi siya asfaltado eh. Bakit kaya hindi nila ina-asfaltado to? Nandito na tayo sa Startol, bandang Lipa City na to eh. So approaching Iba na tayo. Matalbog talaga dito eh, no? Ito mo yung steering damper ko, alog ng alog oh. Dito na ako sa toll gate ng Ibaan. Sumakit yung atay ko sa kalsada. Sobrang naalog yung utak ko. Mabagal o mabilis, maalog pa rin eh, no? Nakarating ako ng Ibaan from Pampanga. Hindi pa ako nagpapalit ng GoPro battery. Sobrang sulit ng baterya, no? Lahat ng baterya natin is Enduro batteries. Ang maganda sa Enduro batteries, hindi sila agad-agad lumolobo at mas matagal
yung baterya. Search ko muna yung location ni Bebe Lab. Pati yung asawa ko nagtanong eh, sino ba yung Bebe Lab? Sabi ko pangalan ng shop yun. Buti mayroon ako nilagay na motor shop, kasi kung wala, akalain niyang babae. From here hanggang sa shop nila, which is Rosario, nasa 11 kilometers lamang. 26 minutes na lang pala yung biyahe ko. Ang smooth iikot. Wow. Yun, sarap naman ng ignition natin. Hello. Kaya na-discover ko tong Bebe Lab Motor Shop dahil isa siya sa mga sumasali sa mga event at dealer din siya ni Crazy Tune. At sakto naman, meron silang last stock ng Datatech ECU at isang dual throttle body, which is yun ang kanilang nire-recommend. Ayon sa Crazy Tune Facebook page, nagpost sila kamakailan na hindi na raw sila nagtutune kapag manok yung brand ng kanilang throttle body. So syempre tayo mapipilitan tayo sumunod dyan dahil gusto natin yung Datatech ECU yung gamitin di ba? Meron kasing special sa Datatech na wala sa ibang ECU. Although hindi ko pa alam yung ibang ECU, hindi ako sure ha. Kung meron man kayong alam na katulad niya, paki-comment na lang po. Pero as far as I know, yun po yung special sa Datatech ECU. Hindi naman tayo pwede magsabi na yun ang pinaka the best dahil hindi naman tayo expert, hindi naman tayo judge, pero isa yun sa pinagkakatiwalaan pagdating sa pagtutune ng motor. Ngayon baka tanungin nyo ako bakit hindi ka sa Crazy Tune mismo, kasi direct na. Doon po kasi marami silang customer, so tayo may hinahabol tayong date. October 15 di ba lalapag tayo, so kung sa Crazy Tune natin datilin, baka hindi po matapos kaagad. Ang dami kong nalaman talaga kasi ngayon lang naman ako napasok sa ganyan yung motor show pagdating sa street bikes kaya halos lahat bago sa akin. And kamakailan, senior pa nga ni King of Drag yung ating post nung naghahanap tayo ng KOU muffler. Ang dami ding nag-mention sa kanya sa comment section at nagpapasalamat siya. At syempre, nagpapasalamat din ako kasi na-share niya yung post natin. Kasi sino ba naman tayo kumpara kay King of Drag? Sikat na sikat yan pagdating sa mga piyesa ng motor. Kaya nga, King yung pangalan niya, di ba? Hindi yan tatawagin King of Drag kung hindi magaling yan, di ba? Ang ganda ng kalsada dito napaka-smooth. Baka dahil nasanay ako doon sa tagtag ng startle. Tapos dun sa pag-show nila, binibigyan nila ng mga pangalan yung mga motor nila. Yung pangalan nun sa akin is Trader talaga. Pinagsamang pangalan ko, Trader. Bukod nga pala sa pagdayo natin sa lugar ng nagmumotor gamit yung mga big bikes natin, so makakadayo din tayo sa ibang lugar na sumasali sa mga motor show. So at least may chance yung iba na makita tayo at makita rin nila si Raider, di ba? Sa show naman kasi wala namang payabangan dyan lapag-lapag lang then maghihintay lang ng judge, di ba? Medyo may init lang is yung bombahan, yung loudest pipe. Andyan lang tayo medyo iwas ng konti kasi ayaw natin ng ma-involve sa gulo, ganun. Medyo mainit kasi yan. Alam mo yung bombahan kayo, siyempre palakasan yan di ba? Natatakot ako baka biglang may magkapikunan. May nangyari na kayang ganun. Wala pa ako napanood na nagkagulo dahil dyan, pero siyempre bombahan yan di ba? May nakita pa nga ako tapatan ng tambucho sa mukha pero astig tignan, talagang laban talaga siya. Pero nandun lang kayo sa isang lugar, hindi nyo kailangan magkarera. Eto na yung shop ni Bebe Lab. Hello! Boss, Hoy, anong balita? Ayos, ayos. So yun yung sinasabi ko sa inyo guys, na maglalagay muna sila ng ibang tambucho kasi susunugin di ba? Yung bobombayin. Ayan siya. Ito yung tambucho niya, KOU, pero stainless lang to. Pwede kasi itong sunugin kasi stainless siya. Guys, ito na yung ating dual throttle body. Buti na lang, wala siyang fairings, madali siyang ilagay, no? So ito, ganyan yung itsura niya. Pero tinisting nyo kanina ito, di ba? So all set na tayo niyan. Grabe, laki Ang dami ko pang kulang na pyesa. Like yung dito, no? Ang dami pa. Magpapalit nga pala tayo ng chassis. Pure alloy. Idol natin yung yung motor nila So yung motor niya is Elbangis. Pwede ba natin isang check na? Okay, let's go. Ako ba? Nice. Ready na ba kayo? Nakakabahan ako. Ito na isang check natin guys. Reader.
Grabe! Solid! Bakit ganon? Pero yung bagong boom, depende talaga dun sa naggaganan. Kailangan pala sagad mo. Yung rider na kulay blue, si ma'am nga pala yung may-ari. Ma'am, gaano nakakatagal sa'yo yung motor na? 6 years. Ah, 6 years na. Gaano nakatagal sumasali sa motor show, ma'am? 28. 28, wow. Sa tingin mo, ma'am, mga ilang trophy na yung nakuha nito, ma'am? Mga 150, ganun. Wow, lakas! Anong pangalan ng motor natin, ma'am? Snow po. Snow. Okay. Eh kayo, ma'am, anong pangalan nyo? Si Madam Bosie po. Alright. Meron kang Facebook page, ma'am? Opo, ito po. Yan, pakicheck na lang, guys. Alright. Thank you po. Nilagay na nila sa motor yung fairings na may butas para i-carbon na ni S-Works. Kaya dinikit na ni ma'am yung sticker natin na nakaka-proud naman. Thank you, thank you. Ganda ng motor niya, oh. Ganda talaga pagka bright yung kulay ng Raider. Thank you. Sige. Thank you. Yan, oh. Thank you. Ayan, medyo dumidilim na. Buti kausap ko si JR. Sabi niya okay lang hanggang 8 PM. Sobrang ganda ng kalsada, nakakatukso, no? Ayun, magpapagas po na ako. Madilim na ang paligid. Ito na yung item natin, oh. So ihatid ko na ngayon to kay S-Works. At medyo madilim-dilim na rin yung kalsada, no? So magte-teleport na tayo papunta doon. At let's see kung maibigay natin sa kanya. Nandito na ako sa Mindanao Avenue. Time check, it's 7:21 PM. Kailangan makarating tayo sa S-Works bago mag alas 9 ng gabi. Malambot siguro yung gulong ko sa harap. Ang hirap niyang i-maneuver dito. O talagang naninibago lang ako. Saglit lang naman tayo dito sa ginagawa natin, eh. Paghatid natin dito sa fairings Sibat. Eto na yung lugar nila na medyo masikip. At talagang kapag ka-rush hour, sobrang traffic. Eto na yung kalsada nila, oh. Hirap na hirap kaming mag-park kasi naka-pick up kami nun, eh. Dalawa yung Raider nun, eh. Kapag talaga naka-big bike ako, no, ang bilis ng biyahe. Isipin mo yun, alas 5 ako umalis doon, tansya ko nasa 3 oras yung biyahe. Nakarating ako 7:30 dito. Di sakto lang, no. Pero kung pick up yun sa ganitong oras, ay nako. Baka alas 9 pa ako makarating. Doon pa lang sa Skyway, medyo natatraffic na tayo, eh. Ayan, nandito ako sa emergency outpatient department. Hindi ko na mahanap yung shop niya. Siya na yung pumunta sa akin. Lapit lang. Hindi ko mahanap yung shop niya, eh. Ano, pre? Di ako bahala. Sandali, saan pala ako babalik? Pag ganun, no? Pwede dito. Ah, yung kung saan ako pumasok kanina. Balintawak. Ah, okay. Salamat. Tuloy na ako. Bye-bye, bye-bye. Alright guys, hanggang dito na lang. Abang-abang na lang kayo sa update natin kay Raider. Sa next vlog, i-upload natin yung ride natin sa Negros Loop. Bago natin tapusin ang ating vlog, may bomba syempre.